Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is here. So, mabuti po ang ating Panginoon. At palagi po natin siyang nararanasan. Amen? Tapat siya sa kanyang mga pangako. Napakainan po na nag-remang mensahe through songs kanina, through our praise and worship. Ang sabi po doon, mga kapatid, kung nanamnam natin yung katotohanan, sabi po doon sa exhortation actually, ang ating Panginoon ay naubos para ka magkaroon. Naubos siya para magkaroon ka lang. Ibinigay niya ang lahat at inubos niya ang kanyang sarili para lang tayo makatayo at magkaroon ng buhay. Well, marahil sa atin hindi masyadong nagre-ring ang katotohanan na yun. Marahil sa atin, hindi masyado itong nagbibigay ng matinding kahulugan sa atin. Ngunit, mga kapatid, magpasalamat ka kung sa bawat titik ng katotohanan na narinig mo, maybe in singing or if you're reading the Bible or listening to the messages. Kapatid, mapalad ka kung nararamdaman mo at tumitibok sa iyo yung katotohanan patungkol sa pabor na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi kung hindi, ang kapatid, kung hindi yung tumitibok sa ating puso at isipan, wala pong kahulugan talaga ang pananambahan. Kasi may dahilan bakit tayo nagpapasalamat. May dahilan bakit tayo nagpupuri. May dahilan bakit tayo sumasamba. Hindi po tayo sumamba sa Panginoon dahil lang gusto lang natin o bigla lang natin natutunan from nowhere. Hindi po. Nagagawa natin ang lahat ng iyon. Naiiyak tayo, napapatawa tayo, sumisigla ang ating puso, nagiging masigla ang ating isipan ng lahat habang tayo nagpupulit sumasamba. Dahil mga kapatid, nilalagay ng Diyos sa atin yung pangunawa. Nauunawaan natin kung ano talaga ang kanyang ginawa. Siya ay naubos, kapatid, para magkaroon ka lang. So yun po, doon po tatakbo mismo ang ating mensahe ng Panginoon, mga kapatid. This is the last point of our message, of our series, the blood of the Lamb. Ito po yung huling puntos. At tatapusin po natin ngayon. Tinatalakay po natin to for about 3 weeks now. Ginamit natin yung teksto natin sa Exodus, chapter 12, verses 31 to 42. Kung sabihin na natin babasahin, dahil binasa na natin ito ng paulit-ulit this past 3 weeks. So, i-skip natin yung reading ng text na ito at dadako na tayo dun sa pagpapatuloy ng mensahe ng Panginoon, the sequence of God's plan of salvation. 3 puntos po ito. Natapos na natin yung 2. Ano yung naunang 2 puntos? The sequence of God's plan of salvation. Yung pagkakasunod-sunod nito. Number 1 is instruction. Number 2 is redemption. And number 3, itong pag-aaralan natin ngayon mga kapatid, is provision. Okay, sa instruction, doon nakapaloob yung law, yung pagbibigay ng utos ng Diyos. Instruction. And then pangalawa, pagkatapos ibigay ang instruction, alam natin ang dahilan bakit ibigay ang instruction. Tsaka pa lang niya inilunsad. Yan pala yung Tagalog ng launch. Inilunsad yung redemption, yung pagkatubos na unawaan natin.
o ano yung ibig sabihin ng pagkatubos o pagtubos ng Panginoon. Na ginawa na niya, 2,000 taon na ang nakakaraan sa krus ng Kalbaryo. Ayan yung paulit-ulit nating inaawit. Yan yung paulit-ulit nating inaalala. Ayaw nating mawawala yan sa ating isipan sapagkat dyan nakasalalay ang tunay nating pagsamba. Kung paano natin naunawaan ang pagtubos o redemption, it is by God's grace, it is paid by the blood of our Lord Jesus Christ. Paid by the blood of the Lamb, sakripisyo ng langit. At ngayon pag-aaralan natin ang provision. After nating iligtas ng Panginoon, yun na ba yun? Wala na bang ibang mangyayari sa buhay natin? Mga kapatid, after naganapin ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagtubos, 2,000 taon ang nakakaraan, yun na ba yun? Wala na ba siyang iba pang pinangakong gagawin sa atin? Meron pa bang pinangako ang Panginoon sa atin after that? Anong sabi niya? Pagkatapos kong bumalik sa aking Ama, meron akong isusugo pabalik sa inyo. Nasabi ba niya yun? And He will provide the Holy Spirit. Hindi niya tayo basta iniwanan. O, tapos na ako ha. Namatay na ako sa krus ng Kalbaryo. Tapos na ako. Bahala na kayo. Kayo nang bahala na. Basta nag-provide na ako ng hain. Nag-provide na ako ng sakripisyo. Tapos na ako. Bahala na kayo. Hindi ganon. Walang ganong istorya sa Biblia. Ang istorya sa Biblia, mga kapatid, after. Pagkatapos i-provide. Ano yung provide sa Tagalog? Pagkatapos ipagkaloob ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang buong sarili sa krus ng Kalbaryo, hindi niya sinabi sa atin na bahala na kayo. Ang sabi niya, pagkatapos kong gawin ito, pag natanggap na ito sa langit, nakabalik na ako sa kanan ng Ama, meron akong ipapadala sa iyo. Okay? Mga kapatid, hindi maipapadala yung magiging kasama natin sa araw-araw. Pakinggan niyo itong mabuti. Mga kapatid, hindi maipapadala ng langit yung magiging kasama natin, magtuturo sa atin, makikialam sa buhay natin, mangungulit sa atin sa araw-araw, maggigiya sa atin sa bawat plano, sa bawat gagawin natin. Hindi na ipapadala yun kung hindi naging perpekto ang hain. Kung hindi naging katanggap-tanggap ang hain. Kung hindi ginawa ng Panginoong Jesucristo na mamuhay siya sa loob ng 33 taon na hindi man lang nabahiran ng kahit na pudlit na kasalanan. Okay? Listen very carefully. Kasi natin yung appreciation. Kasi sa anak mo, kung may anak ka, nakita mo yung anak mo talagang nagsunod ng kilay, pinerfect lahat ng kanyang aralin, consistently from day one. Perfecto. Hindi nagkamali sa school. First honor. Kutso, kapit-lapit. Lahat. Hindi mo ma-appreciate yun sa iyong anak? Gano'n ka grabe yun, mga kapatid? Kung lalaliman natin mabuti, at titignan natin mabuti kung ano yung inubos na buhay, o inanay na buhay ng Panginoon, kung ano yung pinagpagalan niya, kung ano yung pinaghirapan niya, kung ano yung in-invest niya, kung paano siya nagpakasakit para maging karapat-dapat na napatayin, at
ang damang inubo ay maging katanggap-tanggap sa langit, kapatid, perfecto lahat ng ginawa ng Panginoon para tanggapin siya sa langit, para yung susunod na hakbang ay magawa ang mangyari ulit. Ano yung susunod na hakbang? Para maipadala sa'yo, mai-provide sa'yo. Kapatid, ang banal na Espiritu na magsasaayos ng buhay mo. Okay? Binayaran niya lahat. Ulit na lahat na kasalanan mo, binayaran niya. At pagkatapos niyang bayaran, nagpadala siya ng garansya na kailanman hindi ka na muli magkakautang. Hindi ka na magkakaroon ng lista muli sa langit. Provide niya sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang iisa-isayin natin. Ihimay-himayin natin mga kapatid. God's provision. After the instruction, hindi mo na dali. Nag-utos siya, hindi mo na sunod. Ang ginawa ng Panginoon, siya ang sumunod para sa iyo. At pagkatapos niyang sundin, bibigyan ka niya ng kakayanan, mga kapatid, bibigyan ka niya ng kakayanan na makakitaan ka ng buhay na karapat-dapat sa Kanya. Although we cannot make it perfect in His sight, ang laging binabalikan ng langit, pag tayo'y nagkakamali dito sa buhay na ito, kanyang mabuti, ang laging binabalikan is yung perfection na ginawa ng Panginoon. Pag nagkamali si Pastor Doy, ang titingnan ng langit, perfect yung substitute niya. Perfect si Jesus Christ. And by that virtue, mga kapatid, nagiging righteous tayo. Nagiging mainam tayo sa mga mata ng ating Diyos. And while we are living in this life, mga kapatid, we have the indwelling Holy Spirit, which God provided. Subsequent, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon, which God provided para ulitin ka, ayusin ka, pakialaman ka sa araw-araw para magkaroon ng kaluwalhatian ng glory ng Diyos sa buhay mo, sa pamamagitan ng kanyang provision pa ng Espiritu. So, living the new life now, after the redemption, you're living your new life now in God's favor by the leading of the Holy Spirit. So, mga kapatid, God's providence always goes ahead of the recipient of the favor. Tandaan natin. Ang Diyos hindi reactive. Ang ating Diyos hindi yung, oops, bakit nagkaganon? Sa akin na ayusin ko. Hindi ganun ang ating Diyos. Baka akala natin, nagugulat ang Diyos sa mga nangyayari, ang mga ginagawa niya ay reaction lang niya, no? Hindi ganon. Kaya kung makikita natin yung typology natin sa Egypt, listen very carefully. Kung makikita natin yung typology natin sa Egypt, yung mga nangyayari sa Egypt, laging pinagpapaunan ng Diyos. Pumunta kay Pharaoh, sabihin mo, ganito gagawin ko. Pero sasabihin ko na sa iyo ngayon, hindi siya susunod sa iyo. Titigas ang kanyang puso. Nababasa ba natin yun? Hindi na magulat ang Diyos. Hindi siya reactive. His providence ay laging nauuna sa atin. At least, dun sa mga recipient ng kanyang pabor. Okay? Papalad ka kung isa ka sa recipient ng favor ng Diyos. His salvation plan is perfect. Perfecto. Hindi sasablay yun. Hindi nag-aksaya ang Lord ng kanyang buhay at sa bandang huli, sasabihin niya, sayang naman.
Hindi ko pa nailigtas si Emily. Sayang naman, namatay ka naman ako sa cross. Na-miss ni Emily ang salvation. Walang gano'n. God's salvation plan is perfect. Perfecto. Kaya inaawit natin kanina, there is nothing stronger, than the mighty working power of the blood. The blood. There is nothing stronger than that. When Jesus Christ gave His life, aanihin niya lahat ng itinanin niya doon. Walang masasayang doon. At walang lalakas pa doon. Walang makakatinag doon. Kapatid. His salvation plan is perfect. And He already provided everything accordingly. Yan ang pinanghahawakan natin, kaya lumalakas ang loob natin, mga kapatid. Dahil hindi nagugulat ang Diyos. Walang ganun sa Diyos. Hindi siya nagugulat. Hindi mo siya kayang gulatin. He prepared and provided everything accordingly. Before the beginning, in the beginning, at the end of the world, all throughout eternity, everything is already prepared. Kaya kung maintindihan mo, kapatid, sasama mo pa sa salamat mo. Sasama mo pa sa salamat mo. Ito'y naiintindihan ng mga nauna sa atin Kaya yung makita natin yung kumpiyansa nila, like Apostle Paul, pag nakita mo yung kumpiyansa ni Apostle Paul, sino makapag-aalis sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kamatayan ba? Ang pag-uusig? Ang pagkakasakit? Wala! Nababasa natin. Saan hinuhulog ni Apostle Pablo ang ganong klaseng kumpiyansa? They understand. They understood. Naiintindihan nila. Ang tanong, kapatid, naiintindihan ba natin? Naiintindihan ba natin? Bakit sa konting problema ay para ba nang windang na tayo? Samantalang yung mga nauna sa atin, sabi na, let's get it on! Ibigay mo sa akin! Ano man yan? Walang makapag-aalis sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kamatayan man, anghel, sino pa man, walang makapag-aalis sa akin. Nandun sila sa ganong estado, sa ganong level. Ang gusto natin puntahan yun, mga kapatid, yung ganong klaseng level. Kaya itinuturo sa atin, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit that you have is the same Spirit like that of the apostles. Of the apostles. Pareho lang. Huwag mo iisipin magkaiba. Hindi nagsasabi, ay si Baden, bibigyan ko lang yan. Konting Holy Spirit lang yan. Walang gano'n. Si Chelsea, dadamihan ko Holy Spirit ni Chelsea. Walang gano'n. Iisa meron tayo. Amen? Amen? Iisa. Walang pagkakaiba ang Espiritu na meron si Apostol Pablo at kung anong Espiritu meron tayo. Hindi ito yung tipong tagal na kasi. Kasi si Apostol Pablo, nung nung unang-una, ang lakas pa ng Espiritu, ang lakas pa ng Holy Spirit, ay tulungan naman tayo. Kaya yung kay Pastor Noy, medyo na yan, medyo mahina na. Ang tagal na Walang ganon. Walang ganon, mga kapatid.
Iisa ng lakas, iisa ng kakayanan, iisa ng galing, iisa ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu, meron tayong pare-pareho. Kung ikaw ay hinira ng Diyos, everything is provided. Bago magsimula, sa simula, sa katapusan, at pangwalang hanggan, everything is provided. Everything in God's plan of salvation has been perfectly or has been perfected already before it will happen. Bago pa man mangyari, perfected na ito sa Diyos. Okay? And everything is according to God's provision of His grace from the very beginning. Kaya ang pananampalataya natin, mga kapatid, ano ba tayo? By works or by grace? By grace tayo. Kapatid, tandaan mo mabuti, ilagay mo mabuti sa isip mo, wala kang gagawin na sukat magpapabago ng isip ng Diyos, parang paboran ka. Wala. Everything, from the very beginning, it is all about grace. It is all about God's favor. Kung binabasa natin ang Biblia from cover to cover, ano yung simula ng Biblia sa Old Testament? Anong book? Genesis. Ano ang huli sa New Testament? Revelation, Apocalypse, Pahayag sa Tagalog. Pag binabasa natin yung buo na yun, mga kapatid, at meron kang banal na Espiritu na nag-enlighten sa iyo, nagbibigay sa iyo ng kapaliwanagan, ang makikita mo doon, everything is by grace. Sa simula pa, kagandahan mo na ng Diyos sa pakikita mo. Okay? Everything Adam, si Adan, everything Adam needed was already provided by grace in the Garden of Eden before Adam was created. Okay? Bago nalangin si Adan, kapatid, pangilang araw nilalang siya. Young people, pangilang araw nilalang siya. Diba? Pang-anim. Kaya nga yung 6, tao yun eh. Okay? Kasi, para siyang perfecto, in the image of God, pero kapos. Ano yung perfection na number sa Bible? 7. Kapos siya ng konti. Nilalang si Adam, the first Adam, sa pang-anim na araw. Okay? But before Adam was created, kapatid, yung grace ng Lord, sumabog na. Nandiyan na lahat na kailangan ni Adam. Okay? Ganun ba ang istorya, alam mo? Ganun ang istorya ang alam natin, mga kapatid. God gave Adam, biro mo mula sa lupa, binuo, hiningahan, sinabing, gagawin natin itong sampo ng kamukha natin. Saan siya galing? Sa labog, sa lupa. Pero sinabi ng Diyos, sa kanyang grasya, walang kinalaman ng nabuong tao, walang kinalaman ng lupa na inayos, walang kinalaman, sinabi ng Diyos, itong isang ito, ay gagawin natin, kamukha natin, kawangis natin. Ano yun? By works ba yun or by grace?
By grace. By God's favor. Nabuo si Adam by God's favor. And then nung nabuo si Adam, nung nandiyan na si Adam, God gave Adam the honor to what? To name every living creatures. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Binigyan ng, ano yung honor? Karangalan. Biro mo mula sa ano po ka, hiningahan, ginawang kakawans ng Diyos, binigyan pa ng karangalan. God gave Adam the honor to name every living things, every living creatures. Ayang people, tanong. Sino nagpangalan kay Adam? Pinangalanan ba niya sarili niya? Sasagutin natin mamaya. Pero si Adam ang nagpangalan sa lahat ng living creatures. Si Adam. Ang sabi ng Lord, makikita niyo yan sa Genesis chapter 2 verse 20. God gave Adam the honor to name every living thing, so living creatures. At kung ano may tawag ni Adam, yun ang magiging tawag. Okay? Kaya hanggang ngayon, sino nagpapangalan sa mga bagong nadidiscover? Yung mga babae, sandali, huwag mo pangalanan yan. Ako magpapangalan yan. Yung bulato na yan, papangalanan mo na ito. Walang gano'n. Sino nagpapangalan sa mga nadidiscover? Hindi pa nadidiscover. Tao. God gave us that honor to name His creation. Okay? Sinabi niya, Genesis chapter 2, verse 20. And Adam even name yung makakasama niya, pinangalanan niya itong Eva. Ibig sabihin, si Eva ang magiging mother of all. Yan ang ibig sabihin ng Eve o Eva. Ang pangalan na yon ay galing kay Adan. Si Adan ang nagpangalan kay Eva. But Adam himself, even though not specifically mentioned in the Bible, it is understood that God was the one who named the first man, Adam. Okay? Ano ibig sabihin ng Adam? Meron kasing Hebrew word, mga kapatid, na Adama. Ang ibig sabihin ng Adama, earth, lupa, alabok. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Adama. So, ang pangalan Adam, mga kapatid, medyo marami itong significant na kahulugan. Adam may mean earthman. Okay? Earthman, ruler of earth, dweller of paradise, or God's image, God's likeness. Ayan ang ibig sabihin ng Adam. But this first Adam failed. Mga kapatid, yung binigyan ng grasya, yung binigyan ng napakahilong na pabor, na dapat ay magro-room. Pakinggan yung mabuti, lalo na mga young people. Kasi mga bata pa kayo, makita niyo yung dapat makita niyo ngayon, kung ano yung mga provision sa inyong Panginoon para ma-maximize niyo sa future. Nasa inyo yung pagkakataon. Pag naintindihan niyo mabuti. Okay? Kami, si Pastor, 50 na. Kakaunti ng panahon ni Pastor. Pero, listen very carefully mga young people. Pag naintindihan niyo yung mighty working power of Jesus' blood that was shed for you, and you can maximize that power, mga kapatid, young people. Pag nasimulan nyo ng maaga yun,
gaganda ang buhay niyo. Sasabog pa ng gusto yung gawain ng Panginoon. Pag nakita niyo yung available na kapangyarihan ng Diyos na ininagap niya para sa inyo, young people. Pero pagka masyado kayo naging makasarili, lalakad kayo sa mundong ito, patungkol sa sarili, walang ma-achieve. Although akala niyo may na-achieve kayo pang sarili, mapaparang lahat yun, mawawala lahat yun. Mawawala. But if you can maximize the potential, the power invested by God, when Jesus Christ shed His blood upon that cross of Calvary 2,000 years ago, my dear brothers, my dear young people, napakainam na mangyayari. Personally and ministerially sa inyo. So listen very carefully. This first Adam failed. Lahat tayong bibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Si Adam, ang ganda ng opportunity na binigay sa kanya. The first Adam. Kasi may second Adam pa. The first Adam, ang ganda ng opportunity. Everything is provided. Everything. Tayo naghahanap tayo ngayon. Ano bang, saan ba na makukuha ng gano'n? Ano bang papamili ko ng gano'n? Si Adam, hindi. Everything in Adam's time was provided. Nasa kanyang lahat. But Adam still failed. Ano yung failed sa Tagalog? Sumablay. Ano pang iba? Ano pang ibang ano? Sumablay siya. He failed. And therefore, mga kapatid, supposedly, we are really ruling this planet to the max. We are the rulers. Because that is the plan. That was the plan of God. And still, that is the plan. It is, yan pa rin ang plano ng Diyos. Hindi naman niya binabago. Pero hindi nangyayari ngayon. We are not ruling this planet. The first Adam failed to rule and to subdue this planet Earth by not obeying perfectly God's instruction, God's command. Ano ba yung command? Ano ba yung command ng Diyos na napakasimple? Huwag mo kakainin ang bunga ng halaman na nasa gitna ng Eden, ng paradise. Anong halaman yun? Dalawang halaman yun na nasa gitna. May dalawang halaman sa gitna. The tree of the knowledge of good and evil, at nandun din, the tree of life. Listen very carefully. Isa lang ang instruction. Binigay sa kay Adan ng lahat, binigay sa atin ang lahat. Isa lang ang instruction ng Lord. Nag-pay pa siya. Nag-pay. Ang instruction, huwag na yan. Sa'yo naman lahat na eh. Pwede mo na kainin lahat. Even the fruit of life. Okay? Even the fruit of life. Of the tree of life. Pwede. Isa lang ang bawal. Ano? The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yun lang ang huwag mong pakalaman sa'yo lahat. Nag-fail pa. Adam did not obey God's instruction perfectly. Yun ang story. And to cut the long story short, kaya tayo may kasalanan. Kaya tayo may pagkakautang. Kaya tayo lahat ngayon, mga kapatid, listen, para matuntun mo, ano ba itong istorya ng gospel? Ano ba ito? Para saan ba ito? Para maintindihan mo buti. Kaya, inaano natin.
tawag dito, binabalikan natin. Bakit pa nangyari? Bakit ba may kasalanan? Yun ang nangyari, mga kapatid. The first Adam failed. And by his failure, pumasok sa atin ang kasalanan. At dahil pumasok sa atin ang kasalanan, mga kapatid, namamatay tayo. Okay? Dati, walang kamatayan. That is the original plan. Or that is the design. Walang kamatayan. Imagine that. Payag ka ba? Si Bia. Payag ka ba din yung 1,000 years mabubuhay ka? Payag, pwede na, di ba? 1,000 years. Payag. Yun lang. Actually, hindi lang 1,000 years. For all eternity. Yan ang disenyo ng Diyos. Si Adan, hindi mamamatay. Si Adan. Okay? That is the design of God. Walang kamatayan. But the first Adam failed, nagkasala, at dahil sa kasalanan, sabi doon, mamamatay ka. Mamamatay lahat ng mga anak mo. Mamamatay lahat ng mga inapo mo. Pero tingnan niyo mabuti, pag binasa niyo ang Biblia, mamamatay na ang tao. Listen very carefully, kasi titingnan natin kung paano ibabalik ng Diyos sa original na disenyo. Okay, nagkasala, mamamatay. Pero kahit na mamamatay, pag binasa niyo ang mga naunang tao after Adam, hanggang kay Noah. Sino Noah? Yung Noah ng Arka. Pag pinag-aral natin ito sa timeline, pag binasa niyo ang Biblia, ang mga naunang tao, nabubuhay sila ng ilang taon. Pag binasa niyo, 900 years, 800 years, 700, si Noah, 600 years. Si Noah ng mga last na nakatikim ng ganun kahabang buhay. During the flood. Okay? Sila Noah na. Namamatay ang mga tao, pero nabuhay sila ng 1,000 years bago sila namatay physically. Okay? And then, sumobra naman yung tao sa kasalanan. Ang sabi ng Diyos, dahil masyado ng matindi ang pagkakasala ng tao, ikakat ko na naman ang kanilang buhay. Ang saving na ng buhay ngayon, ano sabi ng Bible? 120. Hindi na bubuhay pa ba 120? Wala na halos. Baka meron pa, pero wala na halos. Ang average natin sa lalaki, 60 to 70, sa babae, 70 to 80. Okay? Yun ang average natin ng lifespan. Okay? So, nandun tayo, mga kapatid. Paano ibabalik ng Lord? Anong provision niya? Paano itong plano ng redemption na ito? Mula sa walang kamatayan, nagkasala ang tao, nabuhay pa siya ng 1,000 taon. Dahil tumindi ang kasalanan, nabubuhay na lang si tao ngayon ng 120 years. Pagbalik ng Panginoon, anong tawag sa dispensation na yun? Millennium. Naintindihan ba natin? Millennium. Ano ibig sabihin ng millennium? 1,000 years. Saan mabubuhay ang Panginoon? Sabi ng payag. Saan daw? Sa langit na Batimano? Sa New Earth, New Jerusalem. From eternity to 1,000 to 120, babalik ulit tayo sa pagdating ng Panginoon Millennium, 1,000 years. Gusto natin yun, Bia. Gusto natin yun, yung panahon na yun. Okay? Hindi ako may sabi lang, tingnan niyo sa Bible. Kung kayong Bible reader. Hindi si Pastor, hindi nag-i-invento si Pastor na kung ano-ano. Merong millennium, 1,000 year of Christ reign in this planet Earth. New Jerusalem, sabi ng Biblia. Saan?
some doctrines say na ito ay ang tawag sa ganun, figure of, tama ba? Figure of speech. But we are doctrine, mga kapatid, ang doktrina natin, we believe that there is an actual millennium in this planet Earth. Kasi consistent yun sa istorya, sa history, from eternal to 1,000, to 120, to 1,000, and then the great white throne judgment. After that 1,000 year of Christ's reign, merong great white throne judgment, and after that, eternal. Okay? Buhay na walang hanggan. Just like the original design sa first Adam. Okay. Nagkaroon tayo ng konting ng konting pagkaunawa sa lahat, sa grand plan, mga kapatid. Ang tanong, ano na nangyari? Nag-fail si first Adam, ano na nangyari? Ang tanong, why is Jesus called, bakit siya tinawag na Adam? Or second Adam? Bakit tinawag si Jesus Christ na second Adam? Nababasa niyo ba yun? Lalo na sa sa Romans, sa Corinthians. Tinawag si Jesus Christ na second Adam. Bakit? Bakit pinapaliwan yung pangalan na yun? Because the first Adam na binigyan ng pagkakataon to subdue the earth, to rule the earth, has failed. Has failed. Sumablay. Binabalikan ng Diyos yung istorya ngayon, gagawa siya ng second Adam. Saan ang galing ng first Adam? From nothing. Meron ba siyang ama at ina? The first Adam? Wala. Okay? Saan ang galing ang second Adam? Dapat maging consistent. From God, meron ba siyang ama at ina sa lupa? Wala. Meron siyang kinikilala. Si Mary at si Joseph. Ang katotohanan, hindi galing kay Mary at kay Joseph yung sponsor at answer. Jesus Christ was immaculately, ano ba yan? Conceived. Yan. Conceived. Pinagdalang tao siya ni Mary na walang nangyayaring pagsisipin. Ang langit ang nagbigay ng baby kay Mary. Okay? Dalawa lang ang may kategoryang gano'n sa istorya ng sangkatawan. The first Adam, who paid, and the second Adam. Merong mission ng second Adam. Iyan ang pinag-aaralan natin. Why is Jesus called Adam or second Adam? He is called second Adam because He will exact, He will provide, He will do everything. Listen very carefully. He will do everything the first Adam failed to do. Para makita natin yung istorya talaga. Gagawin ng second Adam yung hindi nagawa ng unang Adam. Which is, he will perfectly obey the demands, the instructions, the commands of God Most High. Gagawin niya. Ano naging resulta ng pagsunod ni Jesus Christ, mga kapatid? Tingnan natin yung provision sa atin, ha? Kung paano na-provide yung meron ka ngayon.
na hindi nangyari sa panahon. Dapat meron tayo noon ngayon. Sa first Adam pa lang, pero nag-fail yun. Nangyayari ngayon sa yung provision ng Lord kasi may second Adam na ginawa kung ano ang inuutos ng Ama. Anong resulta ng kanyang trabaho o tinapos na trabaho? Anong resulta? Jesus Christ, the second Adam, will regain. Ano yung regain sa Tagalog? Ano yung regain sa Tagalog? Regain. Yung maibabalik. Makukuha niya muli. He will regain. Regain what? He will regain paradise for God and for God's people. Dapat nandun tayo sa unang Adam pa lang. Pero nag-fail, dumating ang misyon ng pangalawang Adam para ma-regain niya yung paraiso o yung kalagayan perfecto na nais ng Diyos na maranasan natin. It is consistent to what Jesus Christ has said in John chapter 10, verse 10. Anong sinabi ni Jesus Christ in John chapter 10, verse 10? I have come that you might have life. What kind of life? The life that was intentionally designed by God during the first Adam. Okay? By grace, everything is provided. Okay? I have come that you might have that life, which is yours, by grace, and have it more abundantly. Hindi si Pastor Kuya sabi noon. Si Jesus Christ ang nagsabi noon, mga kapatid, hindi ako. Kasama sa buhay na yan ang buhay na walang hanggan. At kung papalarin ka, Sister Alo, at sa panahon natin dumating, at isa ka sa hindi. Mararanasan mo yung 1,000 years of millennium. 1,000 years nito sa lupa. Maring katatawanan sa iba yan, but I believe! Do you believe? Maring katatawanan sa iba, 1,000 years. It is written. Sinabi yan dito. And actually, may mga taong nakaranas na. Kaya lang, under sin, nasa kasalanan sila, kung nararanasan nila yan. They are living 1,000 years sa kasalanan. Dito naman, sa dulo, mamumuhay sila, mga kapatid, sa piling ng Panginoong Kristo under the ruleship, the lordship of our Lord Jesus Christ. 1,000 years. Imagine that. Jesus Christ will regain paradise for God's people, or God's elect. It is typified. Ang typology natin yung mga kapatid, nung dinala, tatandaan niyo yung pangalang Jesus, Yeshua, Jesus, Joshua. Okay? Magkakapareho yan. It is typified by what God has done dun sa pinag-aralan natin, possessing the promise. Okay? Anong istorya yung pinag-aralan natin nun? I'm going where the grapes are growing. I'm going where the rivers are flowing. I'm going to Canaan's land. It's really grand. Typology. Ibig sabihin, dadalhin ng Diyos ang kanyang mga hinilang pabalik sa kanyang pangako. Okay? Pinangako niya ang Canaan's land, the land flowing with milk and honey, sa kaninong panahon? Abraham. Okay? Kay Abraham. And then, ang istorya ay umusan. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses.
Okay? Pabalik sila sa disenyo ng Panginoon. Yun ang gagawin ng Diyos. Sinong nag-lead sa Israel papasok ng lupang pangako? Joshua. The same meaning of the word of the name Jesus. Yeshua, Jesus, Yahweh, Joshua, igugay mo yan, iisa ng meaning yan. Anong meaning yan? Savior, Redeemer, Christ, Messiah. Okay? So yun ang typology noon na tinuturo sa atin. Bawat istorya, bawat mensahe, papunta siya doon sa ultimate na gagawin ng Panginoon, mga kapatid. So typified by Joshua and the Israelites going back to the promised land, Canaan's land. Okay. Now you see, mga kapatid, nakikita natin ngayon in God's provision, everything in God's plan of salvation is according to His favor. Okay? Kaya hindi tayo magyayabang Yung mayabang na tao, wala siyang naiintindihan. Yung tingin siya ng tingin sa sarili niya na parang may nagagawa siya, parang may naibibigay siya, pero parang may nangyayari dahil nandun siya. Hindi niya naiintindihan. Okay? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki at ipagyabang. Everything in God's plan of salvation is according to His favor, according to His grace. Everything was provided by grace. And the first Adam, sa kasawiang palad, and his descendants, tayo, fell from that grace of God. Nahulog tayo doon. Kaya may pagdurusa, kaya may problema, kaya may kawalan sa buhay. Now the only reason, listen very carefully, the only reason the law or the instructions was given, dinagdag siya sa history. Dinagdag pa siya, Pastor, basahin niya sa Galatians. The law was added because of transgressions. Okay, pag nakita niyo sa Galatians. Ang law, dinagdag sa history, the law was given, the instructions was given. Ang dahilan is to show men that they fell from grace and that they cannot by any means from themselves can go back to God. Okay? Yun lang ang dahilan. Parang naging taong grasa ka. Dati guwapong-guwapo ka, mayaman ka, lahat. Nagtampisaw ka sa inubos mo lahat ng kwarta mo. Nag-drugs ka at naglahat ng bisyo, ginawa mo. Naubos si pera. Naubos yung kakayanan mo. Dati marami. Dahil sa kahumangan mo, taong grasa ka ngayon. Wala kang kakayanan. Okay? Yun mo, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Mayabang ka pa rin. Hindi mo nakikita na wretched ka, kahabag-habag yung kalagayan mo. Dumating yung Lord, para siyang salamin sa iyong harapan. Bumagsak yung Lord sa iyong harapan. Ang pinakita lang ng Lord is, nung makita mo yung salamin, taong grasa na pala ako. Yun ang ginawa ng Lord. Nakasalamin ka. Nakita mo ang kalagayan mo na ikaw ay kahabag-habag. Na ikaw ay walang kakayanan. Na ikaw ay napakahirap. Hindi ka na magugustuhan. Yun ang ginawa ng Lord. Dinagdag siya para makita mo ang kalagayan mo. Makasalanan, marumi,
Walang kakayanang makabalik sa Diyos. And the only way, mga kapatid, para mabago yung ganong kalagayan, dahil hindi mo naman magagamit si salamin para maligo ka. Ang papakita lang ni salamin, yung itsura mo. Pabasagin mo kasi salamin at ipapalito mo sa iyo para maging guwapo ka ulit. Hindi. Magdadagdag pa si salamin ng pera sa bulsa mo. Hindi. Hindi magagawa niya salamin. Pinapakita lang niya ang kalagayan mo. Hindi kanya kayang hugasan. The only way para maibalik ka sa dati mong kalagayan, kapatid, is the provision. The only way to be saved from that kind of wretchedness and get back and regain paradise, kapatid, is also by the grace of God. Okay? Papakita ng istorya yun. Pagkatapos ibinigay yung law sa panahon ni Moses, yun ang pinag-aaralan natin, Exodus, binigay yung law sa panahon ni Moses para masalamin natin kung anong kalagayan natin, and then another 1,500 years, ilulunsad naman, ibibigay naman ng Diyos ang grasya. Ibibigay naman ng Diyos ang provision ng kaligtasan. Hindi sa pagsunod sa law, kundi sa pamamagitan ng blood of our Lord Jesus Christ. Kagaya ng ginawa niya sa Passover. If I see the blood that was spread across the doorframes of your houses, I will pass over you. And Jesus did that 2,000 years ago. Ibinubo niya ang kanyang dugo, mga kapatid. Idinipan niya ang kanyang mga kamay hanggang sa kanyang kamatayan para iligtas ka at nagpasad ka ng dilubyo sa iyong buhay. Okay? The provision of the blood of the Lamb to sacrifice for redemption and not by the works of law. Okay, balik tayo dun sa kalagayan na yan. Nawala tayo sa kalagayan sa original na intention ng Lord, eternal. Nawala tayo doon dahil sa kasalanan. Napunta tayo sa kamatayan. Kapatid, ang magsasauli sa atin sa kaparehong kalagayan ay ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, Adam and Eve sinned and found themselves naked when they disobeyed the command of God. Why? Sabi ng Diyos. Why? Sabi ng Diyos, huwag mong gawin! Huwag mong subukan! Mapapahama ka! Yan ang sabi ng Diyos. Specifically, mamamatay ka! Huwag mong subukan. Mamamatay ka! Sinabi ng Diyos. Adam and Eve disobeyed and found themselves after that. Nung nakakain na sila, nakita nila sabi, oops, humay pala kami. Doon lang nila natagpuan ang kanilang sarili na humay pala. They found themselves naked. Their disobedience put themselves into shame. Sa kahiyahiyang kalagayan. Nilagay nila yung sarili nila. Every time na gumagawa ka ng kasalanan. Tandaan mo ito. Lalo na sa young people. Nagbibigay ka ng pagkakataon sa kalaban na ilagay ka sa spot na kahiya-hiya ka. Pag natagpuan ang kasalanan mo. Okay? So listen very carefully, lalo na mga young people. Huwag niyong hayaan na madaya kayo ng kagaya ng pandaraya na ginawa ng Diablo kay Adan at kay Eva. Na pagkatapos nilang magkasala, pagkatapos nilang maniwala na masarap yan, okay yan, gawin mo yan. Pagkatapos nun,
Nakita lang kanilang sarili na kahiya-hiya dahil gumawa sila ng kasalanan. Adam and Eve sinned and found themselves naked. They put their lives into shame. At nag-improvise sila. Ganun tayo eh. Ganun tayo, nag-improvise. Nagkasala na, gusto pang takpan yung pagkakasala. Ayaw mo basta sumuko. No, nagkasala. Ayaw ka. Tatakpan ng temporary panakit. Kaya hindi tatagal. Mabubunyag, hindi tatagal. Kaya mag-isip mabuti. Mag-isip mabuti! Bago gumawa ng kasalanan! Dahil mabubunyag, wala kang panakit doon. Wala kang panakit doon! Mahaling sa isang saglit na pagtakpan, kagaya ng ginawa ni Adan at ni Eva. Kumuha sila ng malalaking dahon, baka gabi, dahon, pansamantalang tinakip, matutuyo lang maya-maya. Yung malaking, suddenly, magsasway, at makikita na naman ang iyong shame. Nalagpat na naman. Pakinggan yung mabuti ang ginawa ng Lord. Pakinggan yung mabuti mga kapatid, para ma-appreciate you. Although Adam and Eve improvised for themselves temporary covering by using plant leaves to cover their shame, to cover their nakedness, God provided permanent covering. Nung nakita ng Diyos, nag-improvise ka, walang magagawa yan. Yung pag-improvise mo, yung pagtago mo sa kasalanan, walang magagawa. Lilitaw ang kasalanan mo. But God, by His grace, provided permanent covering. Paano ginawa ng Diyos na mabigyan sila ng permanent covering? Merong dugo at merong pinatay ng mga sundalin. Kumuha ng hayop, si Yahweh, pinatay, ibinugo ang dugo, kinuha ang balat at permanenteng itinakip sa kahihiyan ni Adan at ni Eva. Sinong gumawa ng permanent covering? Sinong nagpatay ng isang hayop, ng isang sakripisyo para matakpan na ng mga kahihiyan? Ang Diyos. Hindi naisip ni Adan at ni Eva yung ang Diyos. God provided permanent covering by shedding blood, killing an animal, getting the animal's skin, and putting it on to Adam and Eve to cover their shame, to cover their nakedness. Mga kapatid, God provided a way to cover our shame. Marami tayo niyan. Huwag kang mag-destination. Lahat ng tao, sinabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fell short to the glory of God. Marami tayong kahihiyan. Pag tinignan tayo ng langit, hindi ka gwapo, hindi ka maganda, hindi ka matikas. Pag tinignan ka ng langit, kapatid, marumi ka. And because of what Jesus has done, listen very carefully. 2,000 years ago, kagaya ng ginawa niya para kay Adan at kay Eva na nagkasala. 2,000 years ago, may namatay. May laman na nabayubay. May laman na nagkagula-gulangit.
na nagkawasak-wasak, may laman, may bili pa. May dugo na naubos at itinigis. May laman na napahiya, hubad-hubad sa krus ng Kalbaryo para pagtakpan lang ang kasalanan mo, ang kahihiyan mo, ang kahugdan mo, kapatid. At sana may nararamdaman tayo sa katotohanan na yun. Kasi kung wala, nakakatakot ang ating kalagayan. Because God invested everything in the life of that one event in history. One event in history. The ground zero. Golgotha. Calvary. Nung namatay ang ating Panginoon, nabayubay at hinarap ang lahat ng kahihiyan para mapagtakpan lang at mahugasan ang iyong mga kasalanan. God provided a way to cover our shame by the sacrifice of the life and blood of His only Son, Jesus Christ. That cross of Calvary 2,000 years ago. Jesus' blood poured out and His body spread wide upon the cross. That is our permanent covering. By that virtue, mga kapatid, by that finished work of Jesus Christ, you are permanently covered. Hindi na kailanman ilalantad ang kahihiyan mo, kapatid. Hindi na uusisahin kailanman ang kahihiyan mo. Because somebody, 2,000 years ago, ay ibigay ng lahat. Hinayaan ng mapahirap. Ipinakita ng lahat para mapagtakpan lang ang kahihiyan mo, kapatid. Jesus Christ has to die just to save us from that shame. Kailangan pa niyang mamatay para iligtas tayo sa kahihiyan. He has to be put to shame just to put us in a very glorious state. Ang kapalit ng ating kaluwalhatian ay kahihiyan ng ating Panginoon. Now, tell me, kapatid, every time you sing, every time you utter the words, mga kapatid, walang ihihigit pa sa kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon 2,000 taon ang nakakaraan. Walang ihihigit pa sa kapangyarihan ng ibinulong dugo ng ating Panginoon by that virtue. Kapatid, lakasan mo ang loob mo! Amen! Dahil inalay ng Panginoon ang kanyang sarili. Inubos niya ang kanyang buhay para magkaroon ka. How much more the lesser things? How much more your needs today? Yung mga pangangailangan mo ngayon. Kung ibigay niya ang buhay niya, gaano pa kaya ang mga mumunting problema mo ngayon, kapatid? Nakasan na yung loob mo sapagkat tinapos na at nag-provide ang Lord ng lahat ng pangangailangan. Palakpakan po natin siya. Salamat. Tayo po ay magpasalamat, manalangin.